tuloy, science-based benefits of omega-3 fatty acid. So, ito pong omega-3 fatty acid po, no? Maganda po to sa ating buong katawan, pati sa brain. Magugulat po kayo dahil tatalakayin ko po sa inyo yung lahat ng health benefits ng omega-3. At before we start, gusto ko munang ipaliwanag sa inyo na meron pong tatlong principal omega-3 fatty acids. Ayan yung tinatawag na ALA, EPA, saka DHA. EPA, hindi EPAL. So, alpha-linoleic acid, kadalasan yan yung mga nasa halaman. Meron din yan sa mga prutas. Isang magandang halimbawa dyan yung avocado. Yan. Then, yung EPA o kaya yung DHA, yan yung tinatawag na eicosapentaenoic acid. At yung docosahexaenoic acid. Napakahirap, no? Basta tandaan nyo na lang po yung ALA, EPA, saka yung DHA. Okay. So, yung EPA saka DHA, nakukuha yan sa mga isda at mga seafoods. Kaya madalas natin marinig, di ba, sa mga doktor, o kumain ka ng mga seafoods, lalo na yung mga isda, yung mga matatabang isda. Yung taba ng isda ay mayaman yan sa mga omega-3 fatty acid. So, diyan po nanggaling yan. Pati yung mga shell, mga crabs, shrimp, ay meron po yung taglay na omega-3. So, yan po yung tatlong klase o principal na omega-3 fatty acid, yung tatlong yan. So, ano po ang mga science-based benefits? Number 1, aba, isipin nyo po ba yung pinadala sa inyong botelya ay maganda pala panlaban sa depression saka anxiety? O, ayan, ito po yung pag-aaral po, no? May isang pag-aaral na nakita na yung EPA ay effective laban sa depression at naihalin tulad na nga po ito sa mga antidepressant drug. So, kamakailan lang, may pasyente ako medyo bata-bata pa, 20 plus eh. Nagpunta sa clinic at, Doc, mayroon ako anxiety at depression. Dahil kinausap ko at isa sa nireseta ko yung omega-3 fatty acid. Nalaman na itong EPA, yan yung sangkap ng omega-3 na tumutulong sa depression. Maganda yan, di ba? So, yung pag may kilala kayo na di-depress, walang masama. Dahil ito'y supplement, over the counter, pwede nyo i-recommend. Pwede naman po yan. Hindi naman gamot yan. So, ano pa? Science-based benefits. Number 2, tumutulong po ito ma-improve ang inyong paningin. So, good po ito sa eye health natin. Yung DHA naman, yan naman ang isa sa nakakatulong para sa ating magandang paningin. Ayan ay major component ng retina natin. Yung retina, yung ating ugat sa mata, no? Ay merong HDA, structural component na tinatawag. So tumutulong ito na maiwasan ang macular degeneration na common sa mga nagkakaedad kung saan nawawalan sila ng maayos na paningin, pag minalas-malas, humahantong pa sa pagkabulag. Number 3 na health benefits ng omega-3, tumutulong po ito to promote brain health during pregnancy and early life ng mga bata o mga sanggol. Pansinin niyo po, karamihan po ng mga gatas ngayon, yung infant formula milk, nakalagay po doon, may kasamang DHA. Hanapin niyo po. Tingnan niyo kung totoo po yung sinasabi ko. Yung DHA ay nakakatulong for brain development ng bata. So, getting enough omega-3 fatty acid yung mga babaeng buntis ay mahalaga po yan sa brain development ng bata. Hindi lang brain, kundi yung overall development ng bata. At lower ang risk na magkaroon ng problema sa katalinuhan. Aba, siguro yung mga iba sa inyo, no, nung bata, hindi nabigyan ng mga omega-3 fatty acid na DHA. Kasi nakalagay rito, link to higher intelligence and lower risk of having diseases, no? Pag kayo po yung nabigyan ng omega-3 ng bata. Ay, may pag-asa pa. Take pa kayo, baka makahabol pa tayo, no? Then number 4, can lower the risk ng pagkakaroon ng heart disease. So, alam natin lahat na omega-3, may mga commercial nga, di ba, ng tomato sauce yata yun, no?
na sinasabi may lycopene with omega-3 na maganda ito. Pati nga sardinas, merong commercial na may omega-3, good for the heart. Abay, tama po yun. Nalaman po na babawasan ang tsansa na magkaroon ng sakit sa puso yung mga umiinom, kumakain, mga nagtitik ng supplement na may omega-3 fatty acid. Fish oil nga, kadalasan natin marinig, di ba? Nababawasan na ito yung inflammatory response ng ating katawan. Kaya yung iba, baka uminom ng aspirin. Yung aspirin para lang dagdag kaalaman, yung aspirin na tumutulong na para magpalabnaw ng dugo na binibigay sa mga may edad, okay, ay tumutulong din mabawasan ng inflammation o pamamaga ng ugat. Kaya pwede po yun na dalawang purpose, labnaw ang dugo at iwasan yung inflammation. At yung pagbawas ng inflammation o pamamaga ng ugat, isa sa natutulungan nito ang pag-inom ng omega-3. So kung uminom kayo ng omega-3, natutulungan na maiwasan yung pagkipot na ugat nyo dahil sa pamamaga. Anti-inflammatory ang tawag. Bukod dyan, sa epekto niyan para sa protection sa inyong heart, ugat sa heart ang pinag-uusapan, iba pang benefits po ng pag-take nyo ng omega-3 ay ang mga sumusunod. Nagpapababa ng triglyceride by 15 to 30%. Tumutulong din magpababa ng blood pressure habang ini-increase nito yung tinatawag na good cholesterol. So bukod sa sinabi ko kanina na nabawasan ng inflammation, tumutulong pa ang omega-3 fatty acid na maiwasan ang pamumuo ng dugo o yung tinatawag na blood clot at magkaroon ng mga plaque formation. Yung plaque formation kadalasan dahil dyan sa mga cholesterol. So, yan yung health benefits ng omega-3 fatty acid. Kaya huwag kayong magtaka kung may mga doktor na naniniwala sa mga supplementation, isa sa binibigay ito sa mga may problema sa puso. Kung prevention, pwede rin inumin to for prevention. But magkakatalo kung kaano karami inumin. Mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo. Number 5, ito maganda. Can reduce symptoms of ADHD in children. Ayan, meron ba kayong mga ganyan? Attention deficit, di ba? Mga hyperactive na mga bata. Yan. So nalaman na pag binigyan pala ang mga may ADHD ng omega-3, nag-improve ang kanilang attention, nababawasan yung kanilang pagka-hyperactive, yung impulsiveness at yung pagiging aggressive o aggression, nababawasan. Abay, nakakita na kayo minsan ng ganyan mga bata na bigla na lang nagwawala, no? Andun sa mall, bigla na lang nagtatantrum sa hyperactive, parang galit na hindi maintindihan. Ito ay isa sa pwede nyong ipatry sa kanila. Number 6, it can reduce the symptoms of metabolic syndrome. Ito, controversial to. Pag sinabing metabolic syndrome, ito yung mga tao na overweight, medyo maraming taba, lalo na sa may bilbil, mataas ang blood pressure, may insulin resistance, ibig sabihin maaaring tumataas ang sugar, at mataas ang triglyceride, habang mababa naman ang good cholesterol o yung tinatawag na HDL. Yan yung classic na syndrome na tinatawag. So nalaman na pag uminom ng omega-3, ang mga pasyenteng may metabolic syndrome, na-improve nito ang insulin resistance, yung inflammation and the heart disease ay nababawasan, yung risk factor na associated sa pagkakaroon ng ganitong metabolic syndrome. So, mahalaga po yan. Number 7, tumutulong din ang omega-3 to fight inflammation. Particularly, yung binanggit ko kaninang inflammation, nababawasan nito yung pangmatagalan na inflammation. So, kung kayo regular na uminom na omega-3, lalo na yung mga may problema sa puso, may alta presyon, overweight, mataas ang kolesterol, maiwasan po nito ang chance na magkaroon kayo ng heart attack. So, preventive ang habol natin. Ito po ang mga pwedeng prevention. Then, number 8, tumutulong din to panlaban sa autoimmune disorder or diseases. Kilalang-kilala dyan yung diabetes, rheumatoid arthritis, ulcerative colitis, Crohn's disease, mga may kinalaman sa bituka, saka yung problema sa balat na tinatawag na psoriasis. So, yung mga pasyente ko, yung mga nagpupunta sa clinic na may ganitong mga concern, binibigyan ko ng omega-3 fatty acid yan. Kaya pati yung pasyente ko may psoriatic arthritis, no? Dahil pag may psoriasis po, siguro sa mga susunod, yan naman ang ating tatalakayin, meron pong arthritis na involved.
So, pag binigyan mo ng omega-3, napapansin ko sa pasyente ko na mas lesser yung pagkakaroon nila ng scaly o yung pagiging kaliskis ng balat. Okay, so sana matry niyo yan. Then number 9, tumutulong din ang omega-3 fatty acid sa mga may mental disorders. So anong particularly yung mga schizophrenia, bipolar disorder, nalaman na yung mababang omega-3 ay maaring mas mataas ang chance na magkaroon ng mga psychiatric disorder. So, may mga pag-aaral na ginawa na nare-reduce ang frequency ng pagiging mood swings nila, pati yung relapse ng mga tao may schizophrenia and bipolar disorder. Number 10, can prevent age-related mental decline and Alzheimer's disease. So, ibig sabihin nito, it improves your memory. So, yung mga nagkakaroon ng mga konting lapses in memory, o kaya yung nag-uumpisa pa lang na Alzheimer, nalaman po, pag sa early stage pa lang ng Alzheimer at binigay yung omega-3 fatty acid na supplements, beneficial nito, obvious na obvious, mapapansin nyo na di-delay ang paglala ng kondisyon ng Alzheimer's disease. Number 11, tumutulong din to prevent cancer. Particularly sa mga pag-aaral, nalaman na bumababa ang risk of having cancer of the colon, bituka, prostate, saka breast cancer sa regular na pag-inom ng omega-3 fatty acids. Ito po yung mga science-based po ito, ha? Hindi ito po gawa-gawa. So kung gusto niyo mag-research, may mga nabasa ako mga journal, pero napaka-technical eh. So shortcut ko na lang po para sa inyo. Then number 12, tumutulong din na mabawasan ang atake ng asthma. So yung mga asthmatic sa inyo, except kung may mga allergy kayo sa seafoods, ha? Kung kayo po'y mahihika, suggestion ko po, mapabata o mga adult, mag-take kayo ng mga omega-3 fatty acid. Source ninyo pagkain o kaya source nyo mga supplement. Kasi ang problema natin sa pagkain, ang tanong ikaw ba'y araw-araw kakain ng salmon? Kasi isa sa pinakamayaman na source ng omega-3, wild salmon. Kaya ba natin araw-araw salmon? Kung araw-araw magsasalmon ka, hindi nyo na kailangan mag-take ng mga supplement. Okay, mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo kano karami ba ang laman ng omega-3 ng salmon, ng mackerel, pati po yung mga seeds, no? Ay meron din pong taglay na omega-3. Avocado, itlog, meron din, no? So, ipapaliwanag ko yan later. Number 13, tumutulong din mabawasan ang pagkakaroon ng taba sa atay. So, yung mga may fatty liver, attention, mga may fatty liver. So, kung may fatty liver po kayo, nag-accumulate mga fats inside your liver, pero ito'y pinag-uusapan natin, non-alcoholic, hindi ka nagkaroon ng fatty liver dahil sa pag-inom ng alak, kundi dahil sa mga kinakain na taba. Makikinabang ka sa pag-inom ng omega-3 fatty acid. Pero kung alcoholic fatty liver po, walang magagawa ang omega-3. So, nalaman, omega-3 can reduce liver fat o fatty liver and inflammation in people with non-alcoholic fatty liver. Number 14, kita nyo, dami, no? Tumutulong din po ang pag-inom ng omega-3 fatty acid sa inyong buto at sa inyong joints. Yan po, proven ko yan. Sa mga pasyente ko pong nanonood ngayon, di ba, meron akong palagi ina-advise sa inyo, sa mga arthritis, pwede kang uminom nitong omega-3, nakakatulong mabawasan ng swelling ng joint. Sa gout, binibigay ko rin yan. Sa rheumatoid arthritis, osteoarthritis, binibigay ko yung omega-3. Dahil tumutulong din yan na parang nag-a-add siya ng parang joint lubricant. So, nakakabawas ng mga stiffness ng mga joints. So, try nyo po yan, ha? So, ito'y proven na tumutulong siya to strengthen your bone at in-improve nyo yung joint health. So, nare-reduce yung pagkakaroon ng osteoporosis sa yung tinatawag na arthritis. All kinds of arthritis, osteoman, rheumatoid arthritis man, o kaya gouty arthritis, pati psoriatic arthritis. Number 15, sa mga nagme-mens pa, pero alam kong kukunti na lang sa inyo na nanonood ngayon na nagme-mens pa. Karamihan daw ng nanonood, sa survey ko, nasa mga 45 and above. Tama nga ba ako? Magparamdam nga yung mga nagme-mens pa. Maski mag-thumbs up ka lang dun sa may comment box para alam ko na may mens ka pa. Okay. Ang omega-3 napatunayan na parang ibuprofen ang bisa pagdating sa pain reliever effect. So, kung may mens po kayo at sumasakit ang puso nyo, pag regular po kayo mag-take ng mga omega-3, mapapansin nyo po, yung kada buwan nyo na mag-mens,
hindi na ganun kasakit o yung tinatawag na dysmenorrhea. Hindi na masakit yung puson. Yung evening primrose oil, yan, kilala nyo. Yan ay parehong omega-3 fatty acid din po yan. Borage oil, pareho din po yan. So, mga omega-3 tawag po dyan sa mga yan. Okay, the number 16, tumutulong din para makatulog na maayos. Siyempre, kung kayo po ay merong tinatawag na anxiety, depression, ito yung nakaka-contribute sa hirap nyo sa pagtulog. So, nalaman na low level of omega-3 are linked to low levels of melatonin. So, kung mababang omega-3 nyo, mababang melatonin nyo, lalo kang hindi makakatulog. So, ang direct effect ng pag-inom ng omega-3, meron siyang anti-anxiety, relaxing, antidepressant, so nakakatulog ka. Pero nalaman sa mga tao hindi makatulog na may mababang omega-3, mababa din ang kanilang melatonin. At ang melatonin, yan yung hormone sa ating brain na may kinalaman sa ating pagtulog. Ayan. Okay? So ngayon, alam nyo na, ha? And number 17, ang pinakagusto ng mga kababaihan, good for the skin. Lalo na sa mga may wrinkles. Alam nyo po, yung wrinkles, yung kulubot-kulubot, parang kulduroy. Tapos dry, makate. Itong omega-3, naibabalik niya yung moisture ng skin nyo. Di maganda. So, managing oil production and hydrating your skin to avoid dryness. Prevent hyperkeratinization of hair follicle. Huwag nyo nang intindihin yan, ang hirap. Pero yan po yung mga maliliit na kulay pula na nakikita nyo sa balat, kadalasan sa likod ng braso. Yan ay tinatawag na hyperkeratinization. Okay. Then, it reduce your premature aging. So, yung mga iba sa inyo, 40 pa lang pero mukhang 65. Yung iba naman 65 pero mukha namang 35 lang, no? May kinalaman yan sa mga premature aging. Lalo na yung nagbibilad sa araw ng afternoon na sunshine, masama po yan. At bonus, nakakatulong din makaiwas sa pagkakaroon ng pimples. So yung mga acne formation, medyo na natutulungan ng pag-inom ng omega-3. So kung may anak po kayong teenager na problema, ang daming tagyawat, okay? Advice nyo, mag-omega-3 fatty acid ka. Ngayon ang tanong, Dok, ano yan? Kailangan ba ako bumili pa ng mga supplement? Ganun na nga. Bumili ka ng supplement o kaya intay ka na magpadala sa'yo ng mga botelyang malalaki na may omega-3. Pero may tuturo ako sa inyo, May nalaman ako sa isang pasyente na regular siyang uminom ng omega-3. Regular. Matagal na. Kasi may mga padala nga sa kanya, mga nasa boteng malalaki. Sabi niya, ito, padala lang, kaya iniinom ko Okay, Doc, safe ba to? Sabi ko, safe. Pero ang naging problema namin, pag matagal niya na palang ininom yung omega-3, dapat i-consider nyo rin kung ano yung quality ng omega-3 ninyo. Bakit? Fish oil. Maraming klaseng fish oil Saan ba galing ang fish? Di ba? Ngayon, yung mga pollution, yung mga toxic, mga metal toxicity, number 1 doon yung mercury. Hindi drugstore yung mercury mismo na tinatapon ng mga malalaking manufacturing plant, tinatapon sa dagat, tapos may mga isda, yung toxic na nakukain ng mga isda, masama rin pala. So meron pala mga tatawag na mga mercury toxicity galing sa pag-inom, maski na ng oil na. So meron din danger. So, nakakasira ng liver, nakakaano ng memory, kidney, nakakahina, no? So, make sure good quality. Hanapin yung mga may word na purified. Yung purified, yung talaga nasala na, tinignan kung may metal yan o wala, bago i-process yung mga ganyan. Ngayon, kung sasabihin mo, Doc, gusto ko natural O sige, di hanap tayo natural. So, yan, natural to, ha? Ngayon, gusto niyo natural, ang tanong ko lang, sige, kung kaya ninyong manatili na kumain ng mga natural source ng omega-3 ng tuloy-tuloy at yung dami, kailangan sapat yung dami, di ba? Sige, isa-isayin natin, Alam nyo ba kung kano kailangan yung karami na omega-3 sa isang araw? Kung ikaw ay healthy, ito. Many health organizations recommend a minimum of 250 to 500 milligrams of omega-3 per day. Per day for a healthy adult. Tingnan nyo yung mga nakasulat dyan, 250 to 500 milligrams of omega-3 per day for a healthy adult. So, may salitang healthy adult. Kaso kayo mga nanonood ng mga health programs,
Aminin man natin o hindi, kaya kayo nanonood ng mga health programs dahil meron kayong sakit. Sa totoo lang, pag ang topic ko Parkinson, ang manonood yung mga may Parkinson lang. Ang topic ko Alzheimer, ang manonood yung mga may Alzheimer o yung may kamag-anak, magulang o kapatid na may Alzheimer. Di ba? Totoo yan. O, magpakatotoo tayo, ha? Kung ang topic ko hypertension, wala ka naman high blood, di ka naman manonood. Pero ang purpose ng Gabay sa Kalusugan is to guide you para next time, hindi ka magkaroon ng ganyan o next time ma-encounter mo yung problema, alam nyo kung ano yung gagawin nyo. So, itong tanong, may nanonood ba ngayon na kailangan 250 lang o 500 milligrams of omega-3? Ibig sabihin, wala kang high blood, wala kang diabetes, wala kang ibang sakit. Normal cholesterol mo. Wala. Karamihan manonood, may mga sakit Ito ngayon ang problema. Yan 250 to 500 milligrams, wala ka nga halos makikitang capsule na 250 Puros 1,000, 1,200, 1,500 milligrams per capsule. Bakit? Kasi ang requirement kasi, pag meron ka ng health concern, hindi ganyan kababa na 250 to 500. Ang requirement is 2,000 hanggang 4,000 milligrams per day. Hindi pwede na lalampas pa sa 4,000 milligrams. Tama na yung 2,000 hanggang 4,000 milligrams per day. Ito na yung tanong. Doc, gusto ko kunin sa pagkain yan. Pagpalagay natin, salmon. Ito po. Bibigyan ko yun ng You can get high amounts of omega-3 fats from fatty fish, algae, or several high-fat plant foods. Okay malinaw nakasinabi ko Ngayon, ito na mga halimbawa niyan. So, andyan yung mga cod liver oil, walnuts, chia seed, wild salmon, herring, anchovies, flaxseed, sardines, and mackerel. Ito yung mga kilalang mayaman sa omega-3. So, Doc, kaano karami ngayon kakainin ko niyan? So, yun ang tanong, di ba? Ito, lagay na muna natin sa pinakamayaman na pagkain, riches pagdating sa omega-3. Ito na, salmon. Alam niyo po ba na pag kumain kayo ng salmon, 4,123 milligrams per serving. So, Doc, ano naman yung isang serving? So, ang isang serving po niyan ay half a fillet of cooked salmon. Kayang-kaya. So, ang tanong, kakain ka ng salmon every day para makuha mo yung 4,000 milligrams. Sabi ko kanina, pag may sakit ka na, between 2 to 4,000. So, pasok to. Pwede to. So, every day, kakain ka ng salmon, half fillet of cooked salmon. Ngayon, mackerel. Ito naman yung mackerel. 4,107 milligrams per serving ang mackerel. So, kano karami naman yung isang serving? Ang nakalagay rito, 1 piece of salted mackerel or pwede rin 3.5 ounces or 100 grams to get the 5,000 milligrams. Everyday rin yan din kakainin mo. So, pwede ka siguro MWF salmon, TTH, mackerel. Then, gawin mo pag linggo, kasi MWF taka TTH lang tayo, di ba? Lagyan din natin ng linggo. Sige, mag-oyster ka na lang. Oyster naman, 370 milligrams lang per serving. Ilan piraso? 6. Kailangan hilaw na oyster. So, sa 6 na hilaw na oyster, ang makukuha mo, 370 milligrams. Kung kailangan mo ng, pagpalagay na natin, kailangan mo ng 2,000. So, 2,000 milligrams ang kailangan mo ng omega-3. Nakalagay rito, di ba? 370 sa 6 di ilan ang kailangan mo? 370. Di 6 na lang. 6 times na lang natin sa 5. Pwede, no? Times 5. Di more or less 30. More or less, mga 25 to 30 na hilaw na oyster ang kakainin nyo. Mayaman din sa zinc yan. So, may advantage din. Ngayon, yung kilalang chia seed, 5,000 per serving. So, 1 ounce, 28 grams. Yan, pwede rin yan. Kaso, araw-araw ka kakain ng ganito. So, hindi mo ma-maintain yung exactong milligrams na kailangan nyo. So, para sa akin, in summary, omega-3, okay yan vital yan pero magko-consider ka na lang kung inumin mo ba yung mga supplements na o yung mga pagkain na binanggit ko, no? Para sa akin, to get the right amount na kailangan nyo at constant, ibig sabihin tuloy-tuloy yung iniinom.
o yung tamang milligrams, mas maganda mag-supplementation ka na lang. Kasi ganito yan. Getting it from food such as fatty fish, 2 to 3 times a week, okay yan. Best way yan. But may mga tao naman na hindi naman araw-araw kakain ng isda o yung mga ibang tao ayaw talaga kumain ng isda. So, paano yun? So, i-consider nyo mag-take ng mga omega-3 fatty acid supplements. Anong klase? Maraming klase in the market. Nasa sa inyo na po kung anong gusto nyo. Ako, ang rin-recommend ko yung Omega Gold. Nabibili naman niya sa mga drugstore, no? Tapos, ang recommendation ko, kung preventive lang, wala kang sakit. Wala kang lahat ng mga nabanggit kong sakit. Talagang healthy ka. Once a day lang, pwede na. Pero kung kayo candidate na may mga problema sa puso, may diabetes, lalo na kung mataas ang cholesterol, may arthritis, pwede kang uminom ng 1 capsule 2 times or 3 times a day. Yan, pwede yan. So, purified yan. Yan yung sinasabi kong purified.